Greetings po mga kapatid, welcome back to my channel. Maraming salamat po sa Diyos at meron naman po tayong pagkakataon para makapag-vlog. Kung bago ko pala sa aking YouTube channel, welcome sa Kuya Makel. Ang paksa po natin for today is paano po ba mag-check ng resistance ng ignition coil and ng pickup coil na ayon sa Toyota K-Series repair manual. Kaya kung interesado po kayo mga kapatid, watch this video. Although mga kapatid, itong mga parts natin ay pang 4K, pang 5K, 3K, pang 7K engines itong ating parts natin na itetest ngayon. Applicable din po siya mga kapatid para sa mga Daihatsu, yung mga 4AF, 3AU, yan mga kapatid. Applicable din po siya. Almost the same procedure lang ang ano nila. Tsaka kailangan lang natin malaman yung mga normal values. Kaya kailangan natin ng manual. Pero chinek ko almost pares lang din to ng nung sa conventional type para sa 2E. Yan pang 2E, meron ding 2E na ganito yung kanilang coil. Yung mga naka di platino. Ayan, kaya pwede rin po siya sa ibang unit. Bakit po ba natin kailangan na matest paminsan-minsan yung mga resistance ng ating coil at saka ng ating pickup coil? Well mga kapatid, isa po siyang given na maintenance procedure ng mga engineers para malaman natin kung okay pa yung ating coil at ang ating pickup coil. Yan. And maganda ma-check natin yung resistance ng ating mga parts. Halimbawa, nakaka-experience po tayo ng every 500 meters or 1 kilometro biglang namamatay siya. Namamatay yung sasakyan natin. Tapos pag tingin natin, pag check natin sa makina, mainit yung coil, nag-iinit yung coil. Yan. Kaya maganda pag nag-iinit yung coil, check natin yung resistance. Baka medyo defective na yung ating ignition coil. Ayun. Tsaka ayun, para malaman natin kung ano ba talaga sira, kung ignition coil ba or yung igniter. Igniter to mga kapatid, igniter to ng pang 4K, 5K. Pang kalimitan to sa mga 5K or 7K na makina. Yan. Para malaman natin kung ano ba yung nagpapainit dito sa Hindi naman porque nag-iinit siya, ito agad ang sira. Kailangan malaman natin kung ito or yung igniter. Kagaya po na na-experience ko dun sa aking 2E engine, every 500 namamatay siya. Bago nag-iinit ng yung coil niya. Ang iniisip ko nga, ang palitin dun sa Toyota Corolla ko, coil Pero hindi, ang pinalitan ni electrician si igniter, 'yon. Kaya ganun pala, hindi lahat ng nakikita ko palagi sa mga group chat, pag nag-iinit palit agad si coil. Hindi, dapat distinguish natin kung ito ba o itong igniter ang mayroong sira. Tsaka ayun, kaya kailangan din po natin mag-check ng resistance ng ating mga parts, ng ating coil, ng pickup coil. Halimbawa, nagkakaroon na siya ng hard starting issues. Ayun. Baka meron na siyang mababa na yung mga resistance nito o mataas ang resistance, ganyan. Kaya i-check natin. Okay pa mga kapatid, mag-start na tayo na mag-check ng resistance. Bali po, gagamit po tayo ng tachometer multimeter. Yan, ilagay po natin sa ohms. Ayan, ito po yung Ayan, ohms. Lagyan natin sa
200. Ito. So, unang ohms po yan. Unang i-check natin is yung kanyang primary coil. So, sa primary coil, yung red probe ng ating multimeter, lalagay natin sa positive. Tapos, so, ito pong black probe sa negative. Lagay natin yung, check na natin yung kanyang resistance. Okay, tingnan natin. Ito po ay, ganyan lang. Uy, 0.7. 0.7 siya mga kapatid. Ayan, ayan. 0.7. Ayan, kanyang primary coil resistance. With igniter, check natin yung kanyang normal values. Okay. With igniter, normal value. Ayan, nakikita nyo yung ginawa natin. Ayan. Normal values is 1.3 to 1.7. So, bagsak na mga kapatid. 1.3 to 1.7 ohms. Pag ito na ay 0.7. So, mahina na tong coil na to. Ayan. Ayan. Try natin itong isa. Check natin. Itong aking reserbang coil. Ayan. Tingnan natin. Hop. Ayaw ah. Ay, naka-hold pala. Ayaw. Check natin ulit. Ito naman ay 1.2. 1.2. Ayan. 1.2. Natin ulit. Ito naman ay 1.3. 1.3 ohms. So mga kapatid, ito mababa ng konti. Mababa ng konti yung niya, resistance niya. Pero ito talagang mas pangit ang nito, reading niya. Check natin yung resistance ng secondary. Yung secondary naman ay yung ating red na probe. Ito ulit sa positive, yung black. Yan, instead na dito natin lagay, dito naman sa loob. Tingnan natin yung secondary. Ay, pihit pa pala natin ng siguro mga dito. Ayan. Mga kapatid. 14.27. 14.26. 14.26 mga kapatid. Okay, check natin. Ayan, tingnan nyo yung ginawa natin with igniter. Pasok naman siya 10 to 15 kilo ohms. Ayan. Ito naman 14. Pasok siya. Check naman natin tong isa kung ganun din. Tanggal natin sa hold. Check natin. Ayan. Uy, mas maganda yung reading niya. 13.57. Ayan, 13.57 mga kapatads. Pasok siya mga kapatad, 10 to 15. 10 to 15, 13 point. Mas maganda yung mas maganda talaga yung isa, yung red. Ayan. Kaya mas magandang gamitin ito, itong isang ito, kaysa dito. So bagsak na tong isang to.
gagawin ko pag gagamitin ko tong to, itong aking igniter na to. Kailangan ito yung nakakabit na coil. Ngayon mga kapatid, test natin yung kanyang pickup coil. Ayan. Bali mga kapatid, ilalagay po ang normal values po mga kapatid ng sa pickup coil is 140 to 180 ohms. Yan ang signal generator resistance. 140 to 180 ohms. 140 to 180 ohms. Okay. O mga kapatid, yung itong ating multimeter, lagay natin sa, ayan, ilagay ko sa 2K. 2K, bali 2 kilo ohms sa 2 kilo ohm reading yan. O, lagay lang natin yung probes dito. Ayan, ito siya. Kabila dito. Kahit magkabaliktad po yung mga kapatid, walang problema. Parehas din. Okay lang yan. Natin 158 158. Ayan, 158 siya mga kapatid. So kung 140 to 180 ohms po ang normal value niya is take note mga kapatid, dito po is in kilo ohms. So pag ini-round off po natin yan ng ilang decimal points to the right, 1, 2, 3, yan. Ibig sabihin yan ay 158 ohms po ito mga kapatid. Yan, 158. So pasado ito. Maganda pa itong pickup coil na ito. Yan, kaya ito, magagamit ko pa ito. Kaya pang reserva natin. Yan. Ngayon po mga kapatid, ganun lang po mag-test ng resistance ng ating coil at ng ating pickup coil. Yan, ng ating ignition coil and pickup coil. Ganun lang po mag-test ng resistance. Ayan, sana mapakinabangan nyo po itong video nito in the future. Halimbawa, may balak yung bumili ng isang buong distributor. Check nyo mo yung mga resistance. Lalo na kapag halimbawa, ayan, ang ganitong type, yung igniter type mabibili ninyo. Ito, dalawa nga palang klaseng ganito mga kapatid. Yung isa, ito externally located yung yung igniter. Yung iba naman na pang 4K, kagaya nakakabit sa owner ko, internal, nasa loob yung kanyang igniter. Maliit lang igniter niya. Yung dalawang klase po yan. Pero parehas lang po sila magbigay ng kuryente. Pero mas tingin ko mga kapatid, mas maganda magbigay ito kasi mas malaki yung niya, yung igniter niya. O yung makakatulong po yung mga kapatid, pag bibili kayo ng ignition, halimbawa bibili kayo ng bagong ignition coil, maganda, magdala kayo ng tester para sure ball yung mabibili yung coil na hindi natin masabi kahit bago. Kita nyo to, kahit bago, baka meron siyang factory defect, at least sure ball yung mabibili nyo na ignition coil. Hanggang dito na lang po ang aking video for today. Ito po si Kuya Makel saying maraming salamat po, maraming salamat sa Diyos.